Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Iligtas niya sa atin, kaya nating alalahanin, alahang tayo'y inalipin, ang ngalan niya'y pawitan ng Panginoon, sa piling sariwain, magliligtas niya sa atin. Sa piling sariwain, magliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ageo. Ikalawang taon noon ng pamamahala ni Haring Dario, noong ika-21 ng ikapitong buwan ng taong ding iyon, kinausap ng Panginoon si Propeta Ageo. Ganito ang sabihin mo kay Zorobabel, na gobernador ng Huda, kay Josue at sa mga Israelita. Sino sa inyo ang nakakita sa kagandahan ng templong ito nung una? At ano ang hitsura nito ngayon? Hindi ba mas mabuti pang wala? Ngunit huwag kayong mawala ng pag-asa. Lakasan ninyo ang inyong loob at gawin ninyo ang aking templo pagkat ako'y sumasa inyo. Tulad ng pangako ko sa inyo, nang ilabas ko kayo sa Ehipto, papatnubayan kayo ng aking espiritu. Kaya huwag kayong matakot.
hindi magtatagal at minsan ko pang yayanigin ang kalangitan at ang buong daigdig, ang lupa at ang dagat. Yayanigin ko ang mga bansa upang maghandog sila para sa templo, pagkat ang ginto at pilak ay akin. Ang templong ito'y magiging maganda kaysa noong una, at pasasaganain ko sa lahat ng bagay ang lupaing ito. Ito nga ang sinabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Hatulan mong ako'y walang kasalanan, Panginoon, at laban sa masasama, ako'y iyong ipagtanggol. Sa masama't sinungaling, ilayo mo ako ngayon. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Diyos na aking sanggalang, bakit mo ba ako iniwan? Bakit ako nagdurusa sa pahirap ng kaaway? Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Ang totoo't ang liwanag, buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aki iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit ako sa Diyos, na aking Diyos. Umasa kayo sa Diyos, siya'y dakilang manunubos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Anak ng tao'y dumating upang sarili ihain, lingkod manunubos natin. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw, samantalang nananalangin mag-isa si Jesus, lumapit sa kanya ang kaniyang mga alagad. Tinanong niya sila, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsabi pang nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kayo naman, ano ang sabi ninyo?" Tanong niya sa kanila. "Ang Mesiyas ng Diyos," sagot ni Pedro. Itinagubilin ni Jesus sa kaniyang mga alagad na huwag na nilang sasabihin ito kanino man. At sinabi pa niya sa kanila, "Ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga iskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa 3 araw ay muling mabubuhay." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, ang salita ng Diyos ngayong araw ay napapanahon para sa ating sitwasyon ngayon. Na mayroon na namang bagyo at tanging pinapaalala sa atin ng Panginoon, ang mga pagbasa ngayon ay kumapit lang tayo sa Kanya. Huwag tayong mawalan ng pag-asa sapagkat ang Panginoon ay kasama natin. Di ba? Maraming pagkakataon na tayo'y sinubok ng kahirapan, dulot ng kalamidad, korupsyon,
Amen? Kaya ito po'y paalala sa atin na dapat tayo'y kumapit sa Diyos, sama-sama tayong manalangin at magdasal sa kabila ng ating nararanasan ngayon dulot ng bagyong ito. Kaya sapagkat ang Panginoon na kasama natin. At sa unang pagbasa mula kay Propeta Ageo, pinaghihinaan ng loob ang mga Israelita. Wasak ang kanilang templo at para bang wala na silang kinabukasan. Hindi ba mga kapatid, minsan sa ating buhay, ito rin ang ating madalas na nararanasan o nararamdaman kapag tayo'y nakakaranas ng napakaraming problema. Dumarating ang mga sakit na hindi na natin alam kung paano gagamutin. Maraming problema, pamilya man o sa trabaho. Hindi ba ang tanging mararanasan natin o sasabihin natin, nasaan ang Diyos sa kabila ng kahirapang ito? Para bang ang mga panalangin natin araw-araw, minsan ay hindi natin nararamdaman. Kaya muli tayong pinaalalahanan ng Diyos, kumapit lamang tayo sa Kanya, huwag tayong mawala ng pag-asa, sapagkat ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay makakatagpo ng buhay na walang hanggan. Tanging ang ating sampalatayanan lamang ay ang Kanyang salita, sapagkat ang salita ng Panginoon ay magbibigay sa atin ng pag-asa. Kaya nga mga kapatid, sa kabila ng ating mga nararanasan ngayon, mahirap man ang buhay, pero kapag tayo'y kumapit sa Kanya tayo'y patatagin. No? Kaya ang tunay na lakas ng isang bayan ay hindi sa kayamanan o ari-arian, kundi sa presensya ng Diyos na hindi umaalis sa piling ng Kanyang mga anak. Kaya kung minsan man tayo'y minsan nung nakaraan pang mga ebanghelyo, wag nating gawing Diyos ang pera o kayamanan. Dahil minsan ito'y hadlang sa atin sa ating pananampalataya, sapagkat mas pipiliin na lamang natin ngayon ang kumita ng pera kaysa sa maglingkod sa Diyos. Kaya ginagawa natin minsan, pinaalalahanan tayo ng Panginoong Hesus, you cannot serve both God and Mammon. Kaya nga muli, tayo pong ay huwag tayong lalayo sa Kanya, kasi ang Panginoon ay hindi lamang para sa kasiyahan. Ang Panginoon din, kung saan tayo'y nakakaranas ng kahirapan, nandyan siya lagi sa buhay natin. Yun po, kung handa tayong patuloyin ang Panginoon sa mga buhay natin, sasamahan tayo ng Panginoon sa hirap at ginhawa, hindi lamang sa tuwing tayo ay masaya. Kapag tayo rin ay dumaranas ng mga problema, ang Diyos ay lagi nating kasama sa buhay. Kaya rin, atin ring naririnig ang salmo ngayon, napakinggan natin, kung paano ang usay uhaw sa tubig, gayon din ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa iyo, aking Diyos. Pinaalalahanan muli tayo na tayo po'y minsan ay uhaw sa mga salita ng Diyos. Ang ating buhay ay hindi lamang po para kumita, para makabili ng mga pagkain natin araw-araw at mabubusog tayo at masasatisfy tayo sa buhay. Pero meron ding ibang aspeto ng buhay natin na nangangailangan din ng Panginoon. Nangangailangan din ng pagkain espiritual, at ito po yung ating kaluluwa. Nangangailangan ng salita ng Diyos at ang banal na Eucharistia. Kaya ganyan din tayo sa mga panahon ng bagyo at pagsubok. Nauuhaw tayo sa pag-asa, sa kapayapaan, at sa katiyakang na tanging Diyos lamang ang makapagbibigay. Nauuhaw tayo sa mga ito, sapagkat kapag tayo'y marunong kumapit sa Diyos, ang lahat ng ating mga nahirap na nararanasan
ay mas magaan lamang nating dalhin dahil ang Diyos ay laging nandyan. Sa Ebanghelyo naman, tinatanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, sino ako ayon sa inyo? Itong tanong na ito'y tanong din para sa atin. At alam niyo po ba ang sagot ni Pedro? No? Ang sagot niya ay, ikaw ang Kristo ng Diyos. Ngunit pinaalala ni Jesus na daraan siya sa hirap at kamatayan bago ang tagumpay ng muling pagkabuhay. Tayo din, pinaalalahanan nito dahil tayo kailangang dumaraan sa kamatayan bago tayo makatanggap ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, ngayong humaharap tayo sa bagyong Umpong, marami ang natatakot, nag-aalala at nanghihina, ngunit ang ating mga pagbasa ay malinaw na nagpapaalala, hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ay kasama natin. Ang bagyo ay lilipas, ngunit ang pag-ibig at pagkalinga ng Diyos ay hindi mawawala. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa. Matapos ang dilim, may liwanag. Matapos ang unos, may bagong simula. At tulad ng pagkabuhay ni Kristo, tayo rin ay babangon mula sa ating mga pinagdaraanan na mas matatag at mas malapit sa Diyos. Kaya mga kapatid, kung kasama natin ang Panginoon, mayroon tayong lakas, mayroon tayong tapang, at laging may bagong simula. Kaya nga ang ulan o ang bagyong ito'y nagpapaalala rin sa atin o pinalaalahanan ang mga lideres ng bansa na dapat na nilang gawin ang mga proyektong dapat para sa mga mamamayan na pagdating ng kalamidad ay hindi tayo dumaranas ng hirap. Kaya dalangin natin, Panginoon, sa gitna ng unos at pagpanganib, ikaw ang aming kanlungan at lakas. Patatagin mo ang aming pananampalataya at bigyan mo kami ng bagong pag-asa. Amen. Malakas ang bagyo, pero mas malakas ang Diyos. Amen. Ang pananampalataya natin kay Jesucristong anak ng Diyos, ang siyang nagtitipon sa atin bilang bahagi ng Kanyang sambayanan. Sa Kanyang pangalan, dalhin natin ang ating mga intensyon sa Ama. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway mapanatili ng Santo Papa at ng mga obispo sa pananampalataya ni San Pedro. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga ibinotong opisyal ng gobyerno, naway igalang ang karapatan sa buhay ng mga hindi pa pinanganganak, ng mga matatanda at ng mga may kapansanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pari at relihiyoso, naway maging tapat sa kanilang tungkulin sa Diyos at sa sambayan ng kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway mapalakas at magpatuloy sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga nauna na sa atin, nalisanin ang mundong ito, naway magkamit ng kasiyahan ng bagong buhay sa presensya ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng habag at awa, sa pamamagitan ng aming tagapagligtas, pakinggan mo ang panalangin ng iyong simbahan. Kasama ni San Pedro, nagpapahayag kami ng aming pananampalataya kay Kristong iyong anak na nabubuhay at naghahari, kasama mo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang ibig mo, ang kapit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Inihirahan mo sa'yo, buong puso kong inapalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, mawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang ipinahahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya ay sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya't siya kinalinga ng mahal na birhen na naging kanyang inang totoo. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayanang banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. Na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ibinahayag. Sa iyong pagbabalik, hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo
pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo.
lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Pangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinatanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw, bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa may sakit. Panginoong Hesus, aming dakilang tagapagligtas at manggagamot, kami po ay naninikluhod sa iyo ngayon upang ipakiusap ang agarang paghilom ng mga may sakit. Pagkalooban po ninyo sila ng ginhawa at kagalingang pisikal at espiritual. Sa iyong awa ay patawarin mo rin po sila sa kanilang pagkakasala. Huwag po ninyo silang pababayaan. Amen. Mga kapanalig, inaanyayahan ko po ang lahat na dumalo sa espesyal na Mary and the Eucharist exhibit na gaganapin mula Setyembre 3 hanggang 11 sa Activity Center ng Fisher Mall, Quezon City. Tampok dito ang mahigit 100 imahin ni Maria na magbibigay inspirasyon at lalong magpapaigting sa ating debosyon sa mahal na Birhen at sa ating Panginoon sa banal na Eukaristiya. Halina't sama-sama nating damhin ang biyaya ng presensya ni Kristo sa Eukaristiya, kasama ang pagmamahal at paggabay ng ating ina, ang mahal na Birheng Maria. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo kayong taglayin ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsingawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsingawit sa Panginoon. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang
kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.